Nakipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa Chinese Embassy sa gitna ng kanilang pakikipagpalitan ng patutsada laban sa mga opisyal at mambabatas dito sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus. Ang Pangulo po, siya po ang nagsabi na hindi po niya isosurrender even an inch of our territory. Nagpahayag ng suporta ang palasyo sa iba't ibang opisyal ng gobyerno sa gitna ng palitan ng patutsada laban sa Chinese Embassy sa ilalim ni Ambassador Jing Quan. Bukod kasi kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, umalma na rin ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga pahayag na inilalabas ng Chinese Embassy, partikular ang usapin sa West Philippine Sea. Giit ang National Security Council, mandato ng mga opisyal, tagapagsalita at iba pang institusyon sa Pilipinas na ipaalam sa publiko ang mga pangyayaring may kaugnayan sa pambansang seguridad, kabilang na ang West Philippine Sea bilang isang demokratikong bansa na pinamamahalaan ng batas. Dagdag ng NSC, hindi saklaw ng diplomatic engagement at paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations ang anumang paninindak at tangkang pagpapatahimik sa mga opisyal ng Pilipinas na ginagampanan ang kanilang tungkulin. Kinatigan ito ng Department of National Defense na nanindigang hindi magpapasindak sa sinumang opisyal ng China para tutulan ang anumang kasinungalingan at maling aksyon. Ano man po ang ginagawa ng ating mga ahensya upang ipaglaban ang interes ng ating bansa, yan po ang nais ng Pangulo at yan din po ang utos ng Pangulo. Ba't mananatili pa rin po na diplomasya ang kailangan para kung mayroon mang issues sa ibang bansa, maayos po. In a way na dapat may kasamang diplomansya. Muli namang pinalagaan ni Commodore Tariela ang anyay, garapal at mapang-insultong pahayag laban sa mga mambabatas na kumondena na rin sa Chinese Embassy, kabilang sina Senador Risa Hontiveros, Senador Kiko Pangilinan at Senador Erwin Tulfo. Malinaw anya ito na kawalan ng paggalang sa mga halal na opisyal at pag-atake sa soberanya ng bansa. Sa hiwalay pang pahayag, binanata ni Tariela ang mga tinawag niyang trolls na kumakampi pa sa China, kung saan kinwestiyon niya ang kanilang pagiging Pilipino. Ipinarating naman na ng Department of Foreign Affairs sa Chinese Embassy at sa mismong ambassador nito ang kanilang seryosong pagkabahala sa lumalalang palitan ng pahayag. Muling ipinahayag ng DFA ang suporta sa mga opisyal ng bansa, ngunit iginiit din ng kagawaran ng pagkakaroon ng mahinahon, propesyonal at may respetong palitan ng talakayan. Naniniwala rin ng DFA na mahalaga pa ring pairalin ng diplomasya at paigtingin ng kooperasyon sa iba pang larangan, gaya ng pagtatatag ng formal na komunikasyon sa pagitan ng mga Coast Guard ng Pilipinas at China, pagtutulungan sa ocean meteorology, gayon din ang pagpapasigla sa trade and investment, agriculture cooperation at people-to-people interaction. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.